Masayang araw, mga ka-PL! Superstar na naman po ang ating Vice President Sara Duterte, mga kababayan. Namamayagpag pa rin po ang ating pangalawang Pangulo sa mga survey na ginanap para po sa 2028 presidential election, mga kababayan. Siguradong magsisipag-iyakan na ang lahat ng makikipagtapatan sa halalan sa 2028 kay BP Inday Sara. Lalong-lalo na ang mga dilaw, mga kababayan na nanggigigil hanggang sa ngayon. Gustong-gusto nilang mapa-impeach ang ating pangalawang Pangulo dahil hindi kakayanin ng kanilang kandidato na tapatan ang ating pangalawang Pangulo sa presidential election sa 2028. Katunayan nga, mga kababayan, may panibagong impeachment na naman po na inihain laban po sa ating pangalawang Pangulo. Mamaya pag-uusapan po natin yan. Unahin ko lang po muna itong balita, mga kababayan, na superstar nga po yung ating pangalawang Pangulo Hindi po mapipigilan ang kanyang pamamayagpag. Mataas na po ang lipad ng ating pangalawang Pangulo, mga kababayan. Mahihirapan na po silang mapatumba ito. O ito ang balita. Ibibigay ko na po sa inyo. Pero bago ko po simulan, makikisuyo sa mga hindi pa po nakasubscribe. Baka naman. At paki-click na rin po ang notification bell para updated po kayo sa lahat po ng upload. At huwag niyo pong kalimutan, paki-like and share na rin, mga kababayan. Kumbaga, dala pang asar nyo po ito sa mga dilaw na hanggang ngayon ng ating pangalawang Pangulo, kaliwat kanan po ang ibinabatong isyo, pero namamayagpag pa rin, superstar pa rin. Hindi kaya ng kanilang kandidato ang ating BP Inday Sara. O, eto na yung balita. Pre-election preference for the 2028 presidential election, mga kababayan. By area, by area po ito, Kung ngayon ang araw ng 2028 national elections, sino sa mga sumusunod na pangalan ang iboboto mo sa pagkapangulo? Question mark. Okay? Sino sa mga sumusunod? Okay? Ito na po ang mga pangalan at by area ho ito, mga kababayan By area. Okay. Sa Metro Manila ho tayo, mga kababayan. Ayan, urong na ko ng konti para may pakita ko sa inyo ng malaki-laki. Ayan. Metro Manila na ito Partida po tayo. Metro Manila na ho ito. Ang nakalagay po, pinakamataas po na porsyento na iboboto po ng ating mga kababayan sa Metro Manila. 19% lang naman po, mga kababayan, Sara Duterte. Paano na yan? Metro Manila na, hindi po yan Cebu, hindi po yan lalong-lalo na Mindanao, Manila na po yan Di ba? 19% po si BP Inday Sara. Ito namang mga unsure, ibig sabihin mga undecided pa, mga kababayan, na mga kababayan po natin, siyempre sa pagtatanong, meron talagang mga, merong undecided, merong iboboto si ganito ganyan, merong iboboto si BP Inday Sara, o dito tayo sa undecided. Mas mataas pa po yung undecided o unsure sa Metro Manila, mga kababayan, kaysa dito sa mga katunggali niya. 18% po ang unsure o hindi pa sila siguradong sino ang iboboto nila sa mga pangalan po na mababanggit ko. Itong karagdagan maliban po kay BP Inday Sara. Pero ang 19%, pasok na po si Inday. Ang sarap mga sar. Ano, tatakbo pa kayo? Surrender na, surrender.
Huwag nyo nang ituloy yung inyong kandidatura, hindi rin kayo mananalo. Nangunguna pa rin ang BP Inday Sara. Oh, unsure yun ha, 18%. Bumaba lang ng kaunti doon sa porsyento ni BP Inday Sara. No, 19 kay Inday Sara. Sumunod! Ayan, nakikita niyo naman po. Bongo, si Bongo, malabo tumakbo yan. Dahil narito po, sa survey, sige, isasama po natin. O 16% si Bongo. Kahit na alam po natin hindi kakalaban yan kay Inday Sara. Hindi kakalaban yan. Maaari pa siguro magbibisi presidente itong mama na ito. Oo, pwede. Pero kakalabanin ang isang Inday Sara Duterte, napakalabo po yan. Sige, ituloy po natin. 16% si Bongo, mga kababayan. Okay? Leni Robredo, ayan. Kung tatakbo ito sa pagka-presidente, ayan, 13% lang po. Mga kababayan, 13%. Malayo na po yan, mga kababayan, 19. 6% po ang lamang ni BP Inday Sara, malayo na po yan. Sunod, si grandstanding ng Senado, Pabida, galing-galingan, duwag din naman pala. Walang iba, Rapi Tulfo. 11%. Meron pa ba itong ilalaban? Kung tatakbo siya, ano, kung maglalakas loob siya tumakbo sa pagka-presidente sa 2028, maaaring ito lang ho ang makuha niya. Huwag lang gagana ang magic sarap ng COMELEC. No, lutuin nila si BP Inday Sara, taragis kayo, magkakagulo talaga. Hinayaan na kayo ng mga tao na umabuso kayo sa kaban ng bayan, pati ba naman halalan, dadayain ninyo, subukan nyo, COMELEC. Magkakatikim kayo sa mga kababayan natin. O eto na, rest of Luzon. Kanina, Metro Manila, yun yung binasa ko. Ngayon, rest of Luzon, mga kababayan, ha? Eto, medyo mataas po ang unsure. Nasa 20% po, mga kababayan. Ha? Nakikita nyo naman eh. Diba? Pero, yung unsure na yan, pwede pong ma-convert yan as botante ng ating pangalawang Pangulo. Kasi nag-unsure lang po sila, hindi pa nga sila sigurado kung sino iboboto nila. Kung baga nakikiramdam pa po sila ngayon sa politika kung sino ang karapat-dapat na susunod na magiging Pangulo sa 2028. Oh, kaya unsure pa sila. So, itong unsure na 20%, mababawasan pa ito, maaaring ma-convert, mapunta kay Inday Sara, kay Leni Robredo, kay Tulfo, at kay, dito naman sa Rest Luzon, ang nakalagay po, Marcos Aimee, walang Bongo. O, ito, unsure sa Rest Luzon, o Rest of Luzon, is 20%. Mas mataas yung unsure. Okay? Pero ang sumunod po, mga kababayan, 18% BP Inday Sara pa rin. Nangunguna pa rin. Namamayagpag pa rin. Sa madaling salita, superstar pa rin. Sumunod sa kanya, si Leni Robredo. Ayan, nakakuha po siya ng 16%, mga kababayan. Kaunti lang yun nilamang ni BP Inday rito, ha? May laban si Leni. Naku po. Sumunod. Pangatlo. Rapi Tulfo na nakakuha po, mga kababayan, ng 12%. Panghuli. Marcos Aimee, naku kalayo po, 8%. Huwag nyo nang patakbuhin yan. Kamutikan pa nga mahulog yan sa senatorial race noong 2025 eh. Nung nakaraang halalan eh. Diba, mga kababayan? Buti nga, ipinush pa ni Inday Sara, kaya ayun, nakapasok. Yung ibang mga Duterte, supporter, sumuporta ako talaga, hindi ko binoto yan. Marcos pa rin kasi yan eh. Kahit na nagpasabog yan, Marcos pa rin yan, mga kababayan. O, sa Visayas na tayo, eto na. Eto na, palapit na po tayo ng palapit, mga kababayan, sa exciting part sa Mindanao. O, Visayas muna tayo. Okay. Abay, syempre, walang iba na superstar sa Kabisayaan, mga kababayan. BP Inday Sara. 31% po.
Ang taas po niyan. Napakalayo po ng mga sumunod sa kanya. Visayas yan ha. 31% si BP Inday Sara. Robredo, 23%. Ang unsure po, mga kababayan, 19%. Okay. At sumunod sa unsure, Tulpo, Ravi, ayan, 12%. At ang panghuli, Bongo pa rin, 3%. Kaya sabi ko nga sa inyo huwag na po natin i-consider si Tulpo, si Bongo as candidate for presidential sa 2028. Malabo po yan. Pero narito nga, sa survey na ito, isasama pa rin po natin siyang basahin. Okay, Mindanao. Eto na tayo sa Mindanao. Mindanao, 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 Mindanao. Sub-Sahara, Mindanao. O, eto na. Mindanao, mga kababayan. Ako po. Landslide Ha? Kulang pa nga yata ito Palagay ko, 90% No? O, ipagpalagay na nating 80%. Hindi pa, kasi may mga kabundukan pa ho na hindi pa na ho naaakyat ng mga nagsasagawa ho ng survey. At higit sa lahat, ang survey na ito, mga kababayan non-commission. Ibig sabihin, wala pong nag-utos o nagbayad sa isang survey firm na magsagawa po sila ng survey. Kundi, kusang loob lamang po ito nila, mga kababayan. Yan po ay tinatawag na non-commission. Kapag ka-commission, pwedeng nag-utos. May nag-utos na magsagawa ng survey. Non-commission nga O ito, nakuha po ni BP Inday Sara sa Mindanao na nakukulangan po ako. No? Kasi para sa akin, 90 to 80% talaga Pero, ang nakalagay po dito sa survey nila, mga kababayan, 66%. Ang taas, sobra. Natataasan na nga ako dito sa 66% Pero ang katotohanan nun ito, nasa mga 80 to 90% talaga ito, mga kababayan 66%. Ang sumunod, naku po, nagkandaluko-luko na talaga ito. Si Bongo, 9%. Ayan, lilinawin ko Hindi ko kinukutya dito si Bongo at atin yan, tropa natin yan. Hindi ko siya kinukutya. Binabasa ko lang kasi narito po sa listahan. Okay? 9% si Bongo ang sumunod, Ravi Tulfo. 5% lang. Taga Mindanao to, di ba? Bakit 5% lang nakuha nito mamanay na? Oy, mga taga-Manay, ano na? Hindi nyo man lang binigyan ng pansin itong kababayan ninyo, mga taga-Manay. Tulfo ito O baka nainis kayo kay Rapi Tulfo o sa lahat ng Tulfo dahil doon sa tila pagiging bastos ni Mon Tulfo sa inyong mga taga-Manay. Nadamay na lahat ng Tulfo. Ano kaya? 5% po si Tulfo. Ang sumunod po, mga kababayan, si Grace po, natahimik ngayon sa isyong korupsyon na di umano'y dawit sa mga korupsyon, sa mga mali-malitang kwarta. Diba? 1%. Tanga na lang ang boboto dito. Dahil ngayon, nadadawit ito sa maanumalyang flood control project, sa mga insertion, sa mga korupsyon. Ayan. Ilan uli si BP Inday Sara sa Mindanao? 66%. Sa tatlong lugar na binasa ko po, mga kababayan, Manila, Metro Manila, rest of Luzon, Visayas at Mindanao, mga kababayan. Yung Visayas, kasama na po dyan ang Cebu, Mindanao, 4 na lugar. Si BP Inday Sara lamang po ang bukod tanging pinakamataas na nakakuha ng porsyento.
Sino pa ang lalaban? Lalaban pa kayo? Ha? Ano na? Lalaban pa ba kayo? Hindi ba kayo maaawa? O eto pa isa. Ganun pa rin po, mga kababayan, basahin ko na lang rin para sigurado tayo. Ano ho? Pre-election preferences for the 2028 presidential elections. Labo na mata ko. Preferences pala yung kanina. Hindi ko na talaga makita. Sira na yata itong salamin ko. Kinakailangan ko na magpalit. Kung kayo ng araw ng 2028 national election, sino sa mga sumusunod na pangalan ang iboboto mo sa pagkapangulo? Okay. Dito po, dalawang ano po ito. Nakikita niyo naman, dalawang lugar, dalawang ano po ito. Tawag ito. Isa, dalawa. Ayan, mga nakapangalan, magkakalinya. No, kung sino-sino. Depende po sa pagkakasunod, ano, mga kababayan. O ito, Sara Duterte, mga kababayan, 31%. Mataas. Sumunod si Leni Robredo, 13%. Magkabaliktad po ang numero. Rapi Tulfo, 10% o 10.3. Ayan, ang kay Leni kanina, 13.3. Kay BP Sara, 31.4. Sumunod si Bongo, 6.5. Marcos Aimee, 4.4%. Bam Aquino, 3.1%. Grace Poe, 2.1%. Eto sa kabila, meron pa po. Dinagdag ho nila ito. Bagamat hindi po ito tatakbo sa pagkakapresidente, nilagay na lang rin po nila. Robin Padilla, 2%. Ontiveros, 1.4%. Kala ko ba ito yung pambato ng mga dilaw? Ontiveros! Ano nangyari? Kala ko ba ikaw yung pambato ng mga dilaw? Bakit 1.4%? Chis Escudero, 1.3%. Pacquiao, 1%. Romualdez Martin, naku po, ang tindi nito, matindi. 0.7%. Patay tayo dyan, Martin. Martin Luther, tambalos-los. Nangangarap ka, maging presidente ka. Sa survey pa nga, bagsak ka eh. That shall yan win. 0.1%. Hindi ako natawa kay Win. Hindi ko ito kakantsawan. Bakit? Hindi naman talaga tatakbo to. Eto si Romualdez. May plano tumakbo maging presidente. 0.7% itatapat mo, mga kababayan, sa 31%. 0.7% Martin Romualdez versus Sara Duterte, 31.4%. Ano na? Tambalos-los, kaya pa? Yan po, mga kababayan. Ang hindi po kayang tanggapin ng mga kakandidato sa 2028 sa pagkapangulo. Kaya ngayon pa lang, pilit po nilang inilalaglag, sinisiraan, tinatapalan ng dumi ang pangalawang Pangulo ng Pilipinas dahil front runner po sa 2028 presidential election. Ano na? Kaya dahil dyan, mga kababayan, dahil siyempre matagal na napansin yan ng mga iba't ibang grupo na mayroong mga kanya-kanyang ikakandidato sa 2028 na talagang malakas si BP Inday Sara Duterte. Ramdam po nila yan, mga kababayan. Kaya patuloy po sila sa paninira. Katulad na lamang po nitong ginagawa ng mga grupo nila Teddy Casino, nila Franz Castro, mga kababayan, na ginagawa po sa ating pangalawang Pangulo, walang iba kundi paninira. At higit sa lahat, impeachment na naman. Hindi na nagsawa ang mga yawa. Pero, aminado ho sila, mga kababayan, na
hindi madali magsampa ngayon ng impeachment dahil sa mga kadahilanan na babasahin ko po. O ito ang sabi. Aminado ang grupong bayan na nahihirapan silang magsampa ng panibagong impeachment case laban kay VP Sara dahil sa sobrang dami ng requirements. As you know, maraming dinagdag na conditions ang Supreme Court, and so mas mahirap na ngayong mag-file ng impeachment. Mas mahirap na ngayong mag-file ng impeachment. Ayon po yan sa grupong bayan, mga kababayan. Bayan. Nahihirapan sila na magsampa ng panibagong impeachment. Itutuloy nyo pa ba yan? Nahihirapan kamo kayo. Huwag nyo lang ituloy. Wala rin mapupuntahan yan. Wala rin silbi yan. Kung yung unang impeachment nga, laban sa pangalawang Pangulong isinampa rin ninyo, hindi kayo nahirapan doon. Sa pagsampa pa lang, napaka-smooth ng inyong pagsampa sa unang impeachment ng pangalawang Pangulo. Pero, ano nangyari? Wala. Ayan, ang pangalawang Pangulo nananatili sa pwesto. Ay di ano na pala ninyo? Nasaktan lang kayo. Nadismaya lang kayo. Partida, hindi pa kayo nahirapan sa pagsampa nun. Paano pa kaya itong pangalawa? Na ngayon pa nga lang, sa pagsasampa pa lang, nahirapan na kayo. Pagdating niyan sa pagdinig, mas lalong mahihirapan po kayo. Kaya ang tanong, kung maisasampa ba talaga ito, mga kababayan? Kapag ka naisampa nyo ito, sasaluduhan ko kayo. Itong mga ito talaga. Kahit wala ng bala, sige, laban pa rin. Wala naman sila makitang sapat na ebidensya, sapat na grounds para mapatalsik o ma-impeach ang ating pangalawang Pangulo. Wala. Mga kababayan, pinipilit na lang po nila ito. Paninira sa madaling salita. Sinisiraan na lamang po nila ang pangalawang Pangulo sa mga nilalaman po nitong mga impeachment cases di umano ni VP Inday Sara. Siyempre, bawat dokumento may mga nakalagay ho doon na mga maaaring ginawa di umano ng pangalawang Pangulo na labag sa ating batas. Di ba? Di umano lang naman yan, mga kababayan. Wala naman po katotohanan yan. Paninira lang po sa pangalawang Pangulo itong ginagawa nila. Siyempre, iisipin ng mga tao, mga kababayan natin, pangalawang impeachment na yan kay Inday. Ano na naman kayang grounds na nakita nila? Bakit nagsampa na naman sila ng panibagong impeachment case? Siyempre, may lalagay sa kaisipan ng ating mga kababayan, iisipin nila na talagang maaaring merong nagawang paglabag ang ating pangalawang Pangulo. Kahit na wala. Kasi ang propaganda po nitong mga grupong ito, mga kababayan, sirain si VP Inday Sara para matalo sa susunod na halalan. Pero naririto po tayo, mga taga-suporta ni VP Inday Sara, at nakakaalam sa mga magagandang nagawa ng ating pangalawang Pangulo para sa ating bansa. Bakit tayo maniniwala sa mga ungas na ito? Ayan. Di ba? Lalo na kaming taga Davao. Alam na alam namin kung ano talaga ang ginagawa ng VP Inday Sara, lalong-lalo na nung una pa lamang na siya ay alkalde pa lang ng Davao City. Kaya ganoon po kataas ang nakuha ni VP Inday Sara na rating o porsyento sa Mindanao at sa Kabisayaan. Sa survey isinagawa,
Ito, kanina lang yung lumabas yun, yung survey na yun. Kanina lang yun. Impeachment na naman, pero hirap sila. Pero ayaw pa rin tantanan. Mga desperado na. Desperado yung ganyang klaseng tao, mga kababayan. O, ito pa po isa. Ito pa. Ang sabi po ni Sebastian Baste Duterte, mga kababayan, ayan, muanhe BBM ugma tanaw daw siya sa iyahang Bukana Bridge. Pakpak na mudaan, looy pud tawhana. Tagalog. Pupunta daw po, mga kababayan, si BBM bukas. Anong araw ngayon? 3, bukas 4. Titignan daw niya yung kanyang Bukana Bridge. Palakpak na kayo. Ngayon pa lang, maawa naman kayo sa tao. Pang-aasar ang ginawa po ni Baste, mga kababayan. Ano sabi? Titignan niya daw yung kanyang Bukana Bridge. Teka, sandali. Kung hindi ako nagkakamali, pakiklaro po ako. Hindi tayo perfecto nagkakamali. Yung Bukana Bridge ba na ginagawa ngayon dyan sa Davao City, nakarugtong nitong Coastal Road, meron bang pondo yan mula sa national government? Palagay ko wala eh. Ang pagkakaalam ko wala eh. Mga kababayan eh. Tinuloy-tuloy lang po yan ng mga Duterte eh. Di ba? Wala. Pero titignan niya daw. Titignan niya ni Marcos. Kasi malapit na matapos. Baka babaan na ng pondo. Kung ako kay Baste, wag ko nang tatanggapin ang pondo. Mahirap na. Baka isumbat pa yan o di kaya gawin pang grounds yan para sirain si Mayor Baste Duterte. Kung ako kay Baste, hindi ko natatanggapin kung magbababa ng pondo ang national government. Okay na, nakaraos na hinay-hinay lang eh. Nagawa naman ng hinay-hinay, dahan-dahan lang, matatapos na nga eh. Ako sa inyo, mga taga Boulevard at saka taga Barpa, puntahan nyo. Pagdating ni Marcos, dapat naroon na kayo. Unahan nyo. Kayo na pong bahala kung ano isisigaw ninyo. Dalawa lang, pwede nyo isigaw. Magpa-drug test siya at pangalawa, Marcos resign. Ganun lang. Baluarte na natin yan. Davao City yan. Maduduwag kayo. Karapatan po ng bawat tao na humiling sa Pangulo na magpa-hair follicle drug test po kayo, Mr. President. Karapatan nating lahat yan. Unang-una, binoto natin siya. Tayo nagluklok sa kanya. Pangalawa, elected official na siya. Presidente na siya. Sigurado ba tayo na ang bansa natin ay pinamumunuan ng matinong pinuno, hindi bangag, hindi adik? Di ba? Kinakailangan natin malaman yan. Ngayon, kung hindi niya ibigay yan, talagang totoong adik yata itong mama na ito. Sa bagay, yung kapatid niya na may sabi na adik siya, yun na yun. Period. Nakatatak na sa isipan natin yun. Hindi na mababago yun. Pangalawa, karapatan din po ng bawat Pilipino sumigaw ng Marcos resign. Kung hindi na nagugustuhan ng mga tao ang pamumuno ni Marcos. Di po ba? Maliban na lang kung gagawa niyo siya ng aksyon na maaari siyang masaktan. Wag naman. Bawal na po yan. Yung babatuhin ninyo na kung ano-ano. Bawal. Wag po. Wag natin ipakita na bastos po tayo mga taga Davao City. Kung ano lang yung hinanaing natin, ayun lang po ang sabihin natin. Wala nang iba. Hinanaing lang. Hinanaing natin na sana magpa-hair follicle siya. Pangalawa, kung hindi niya na kayang pamunuan ng bansa,
pwede na siyang bumaba, ibigay sa nakasunod sa kanya para mapamuno ang maigi ang ating bansa. Yun lang naman eh. Hinanaing yan, mga kababayan eh. Hindi naman yan pambabasto sa kanya, hinanaing ho yan. Di po ba? Katulad po, itong hinanaing ni Claire Castro. Eto, babasahin ko. Hindi po natin siya pinagbabawalang sabihin ito. Ang alin? Eto. Hindi umano aatras ang pamilya Marcos sa kahit anong hamon ng taong bayan, kahit na magpa-lifestyle check silang lahat ayon sa palasyo. Claire Castro, tanga, hindi yan ang hinihingi ng taong bayan. Ano sinasabi mong hindi aatras? Umatras ka mo. Kasi hindi naman yan ang hinihingi ng taong bayan na i-lifestyle check sila. Ano pang ila-lifestyle check sa mga Marcos? May mga pera mga yan. Noon pa, mayaman na mga yan. Malay ba namin, yung limpak-limpak na salapi sa mga bangko nila, sariling pera pala nila yan. Napakahirap maghusga. Pero, ang hinihingi ng taong bayan, Claire Castro, huwag kang magtanga-tangahan, huwag mong babaguhin ang naratibo, hindi ang lifestyle check, kundi ang hair follicle drug test ang hinihingi ng ating mga kababayan. Binabago mo ang naratibo eh. Hindi naman lifestyle check ang hinihingi ng mga tao eh. Kahit sa mga rally, kahit na kung sino man, hindi po lifestyle check. Hair follicle drug test ang hinihingi ng mga tao, Claire Castro. Binabago mo ang naratibo. Akala mo hindi namin mapapansin yan? Dahil ba ikaw ay abogada? Sa lahat yata ng abogada, ikaw lang naman yata ang pulpul. Ikaw lang naman yata ang mahina ang kukote. Mantakin mo. Meron ang matinong tao, pero doon ka kumapit na noon binabanatan mo sa sarili mong vlogging channel. Di ba? Nasaan ka ngayon? Himudwet paks na kay Lisa at kay Marcos. Hindi daw aatras. Sa alin? Ano sinabi ni Claire Castro? Sa lifestyle check. Wow! Buot-buot ka kung sa Bisaya pa. Hindi yan ang hinihingi na tao. Hair follicle. Yan ang sabihin mo sa amo mo. Yan ang wag niya kamong aatrasan. Hair follicle at hindi ang lifestyle check. Hindi namin kailangan mag-lifestyle check sa pamilya Marcos. Kundi, pamilya Marcos, dapat magpa-hair follicle. Ganun lang kasimple. Okay, agad dito lang. Maraming salamat. Mag-iingat kayo lagi at higit sa lahat, mahalin natin ang Pilipinas.